Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ang aking sariling pag-unawa tungkol sa compassion o malasakit. Kung paano ito na ipapakita sa ating pag-aalaga sa kapwa at sa kalikasan, at kung bakit napakahalaga ng komunal na pagpapasya sa pagbuo ng isang pamantasan at mundong mas makatao, mas makatarungan, at mas mahabagin. Sa aking pananaw, ang compassion o malasakit ay higit pa sa simpleng awa. Maari ang nag-aakala na ang pagiging mahabagin ay nangangahulugan lamang ng pagkalungkot kapag may nakikitang naghihirap. Ngunit para sa akin, hindi nagtatapos ang malasakit sa damdamin. Ang tunay na malasakit ay nagsisimula sa pag-unawa at nagtatapos sa pagkilos. Kapag nakikita natin ang paghihirap ng ating kapwa, hindi tayo nananatiling tahimik o walang ginagawa. Sa halip, tinatanong natin ang ating sarili kung ano ang maaari nating gawin upang kahit papaano ay mapagaan ang kanilang dinadala. Ang malasakit ay nangangailangan ng puso na marunong makinig. Kadalasan ang isang tao na may mabigat na problema ay hindi agad nangangailangan ng malaking tulong. Minsan, ang kailangan lamang niya ay isang taong handang makinig ng walang panghuhusga. Kapag naglaan tayo ng oras upang pakinggan ang kanilang kwento, ipinapakita natin na mahalaga sila bilang isang tao. Pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Bilang mga mag-aaral, maaaring isipin natin na limitado lamang ang ating kakayahan tumulong dahil wala pa tayong sariling hanap buhay o sapat na salapi. Ngunit hindi nasusukat sa pera ang malasakit. Maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng paggalang sa iba, pagbabahagi ng ating kaalaman, pag-aalay sa kakasing nahihirapan sa pag-aaral, o simpleng pagngiti at pagbati sa isang taong tila mabigat ang dinadala. Ang maliit na kabutihan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Hindi lamang sa tao dapat umiikot ang ating malasakit. Bilang mga mamamayan ng iisang mundo, may pananagutan din tayong pangalagaan ang kalikasan. Ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangunahing pangangailangan. Mula sa malinis na hangin na ating nilalanghap, sa tubig na ating iniinom, hanggang sa pagkain ating kinakain. Lahat ng ito ay nagmula sa kalikasan. Dahil dito, nararapat lamang masuklian natin ito ng wastong pangangalaga. Sa kasalukuyan, malinaw nating nakikita ang mga epekto ng pagkasira ng kapaligiran. Mas madalas ang malalakas na bagyo, mas matitinding pagbaha, mas matagal na tagtuyot, at mas maraming komunidad ang naaapektuhan ng pagbabago ng klima. Hindi lamang kalikasan ang nasisira. Maraming pamilya ang nawawalan ng tahanan, kabuhayan, at maging ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa mga kalamidad. Ang mga pangyayaring ito ay paalala na ang kapabayaan natin sa kalikasan ay may direktang epekto sa buhay ng tao. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay isang malinaw na pagpapakita ng compassion. Kapag nagtatapon tayo ng basura sa tamang lugar, naghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura, nagtitipid ng tubig at kuryente, umiiwas sa paggamit ng labis na plastik at nagtatanim ng mga puno. Hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili. Iniisip din natin ang kapakanan ng ibang tao at ng mga susunod na henerasyon. Bawat maliit na hakbang ay may ambag sa mas ligtas at mas malinis na kapaligiran. Bilang mga mag-aaral sa kolehiyo, lalo na sa larangan ng kriminolohiya, napakahalaga ng compassion. Madalas iniisip ng iba na ang pagiging alagad ng batas ay tungkol lamang sa pagpapatupad ng batas at pagpaparusa ng mga lumalabag. Ngunit ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang nakabatay sa batas kundi pati na rin sa paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ang isang mabuting tagapagpatupad ng batas ay marunong makinig, umunawa sa sitwasyon ng iba at gumamit ng tamang pagpapasya ng may integridad at malasakit. Hindi nangangahulugan na ang compassion ay papayagan natin ang maling gawain. Ang ibig sabihin nito ay kikilos tayo ng makatarungan habang isinasaalang-alang pa rin ang pagiging tao sa bawat isa. Maaari tayong maging matatag sa pagpapatupad ng batas, ngunit nananatiling may paggalang
pag-unawa at malasakit sa ating kapwa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang komunal na pagpapasya. Ang komunal na pagpapasya ay ang proseso ng sama-samang pagninilay, pakikinig, pag-uusap at pagdidesisyon upang matukoy ang pinakamainam na hakbang para sa kapakanan ng lahat. Hindi lamang ito nakabatay sa kagustuhan ng iisang tao. Sa halip, isinasaalang-alang nito ang iba't ibang pananaw, karanasan at pangangailangan ng bawat miyembro ng komunidad. Napakahalaga ng komunal na pagpapasya dahil walang taong may monopolyong kaalaman o karunungan. Ang bawat isa ay may natatanging pananaw na maaaring makatulong sa pagbuo ng mas mabuting desisyon. Kapag marunong tayong makinig sa iba, mas lumalawak ang ating pag-unawa at mas nagiging makatarungan ang ating pagpapasya. Sa loob ng ating pamantasan, maaaring mas isabuhay ang komunal na pagpapasya sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga programa, pagpupulong, konsultasyon, at iba't ibang gawain ng paaralan. Bilang mga mag-aaral, mahalagang ipahayag natin ang ating mga opinyon ng may paggalang at bukas ding tanggapin ang pananaw ng iba. Kapag sama-sama nating hinaharap ang mga suliranin ng paaralan, mas madaling makahanap ng mga solusyon. Makabubuti para sa lahat. Ang isang pamantasang may compassion ay isang pamantasang walang iniiwan. Ito ay lugar kung saan pinapahalagahan ang bawat tao anuman ang kanyang pinagmulan, kakayahan, relihiyon, kasarian o katayuan sa buhay. Kapag ang bawat miyembro ng komunidad ay marunong magmalasakit, mas nagiging ligtas, masaya, at produktibo ang kapaligiran ng pag-aaral. Hindi lamang sa loob ng paaralan mahalaga ang komunal na pagpapasya. Sa mundong ito, marami tayong kinakaharap na suliranin tulad ng kahirapan, kagutuman, digmaan, diskriminasyon, at pagbabago ng klima. Ang mga problemang ito ay hindi kayang lutasin ng isang tao o isang bansa lamang. Kinakailangan ang pagtutulungan, pakikipag-usap at pagkakaroon ng iisang layunin upang makahanap ng pangmatagalang solusyon. Kung bawat isa sa atin ay nagsisimula sa maliit na paraan ng pagpapakita ng malasakit, unti-unti nating mababago ang ating komunidad. Ang simpleng paggalang sa iba, pagiging tapat, pagtulong sa nangangailangan, pangangalaga sa kalikasan at pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba upang gawin din ang tama. Sa huli, naniniwala ako na ang compassion ay hindi lamang isang konseptong pinag-aaralan sa silid-aralan. Isa itong paraan ng pamumuhay. Ito ang nagtuturo sa atin na maging sensitibo sa pangangailangan ng iba at kumilos hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para rin sa kabutihan ng buong komunidad. Ang tunay na malasakit ay nakikita sa ating mga desisyon, sa ating mga salita at higit sa lahat sa ating mga ginagawa araw-araw. Kasabay nito, ang komunal na pagpapasya ay nagsisilbing gabay upang ang ating mga kilos ay hindi lamang nakabatay sa pansariling interes, kundi sa kabutihang panlahat. Sa pamamagitan ng sama-samang pagninilay, paggalang sa bawat isa at pagkilos ng may malasakit, maaari nating gawing mas makatao, mas makatarungan at mas mahabagin ang ating pamantasan at ang buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway magsimula ang tunay na compassion sa bawat isa sa atin at maipakita natin ito araw-araw sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pagmamahal sa kalikasan at sa ating sama-samang pagsisikap na makabuo ng ating lipunang may malasakit para sa lahat.